Ito ang Biliran Province, matatagpuan sa Eastern Visayas at nasa hilagang bahagi ng Leyte. Noong panahon ng mga Espanyol, tinawag itong Isla de Panamao. Sa pagitan naman ng 17th hanggang 18th century, sinasabing tinawag na itong Biliran na hango di umano sa isang native grass na Boro Biliran na matatagpuan lamang sa isla. May isang teorya naman na nagsasabing ang pangalan ng Biliran ay hango sa Old Visayan word na bilir, nang ibig sabihin ay corner o edge ng isang barko. Dahil noong 17th century, sa islang ito minsang ginawa ang mga galyon o mga barkong ginamit ng mga Kastila sa pakikipagkalakalan mula Maynila papuntang Acapulco sa Mexico. Ang Biliran ay dating sakop ng Leyte pero naging ganap na independent province taong 1992 sa pamamagitan ng Republic Act No. 7160 at ang Biliran Province ay nahahati sa 8 municipalities, nariyan ang Maripipi, Kawayan, Almeria, Biliran, Kabukgayan, Culaba, Caibiran at ang provincial capital na Naval. At alam nyo ba na ang islang ito ay mayroong mahigit kumulang 10 waterfalls? Tara't samahan nyo ako na pasyalan ng ilan sa mga ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito at i-follow na rin ang aking Facebook page. Ano pang hinihintay natin? Tara na sa Biliran! So what's up guys? Welcome sa ating panibagong vlog at dito mag-start ang ating biyahe sa sentrong bayan nitong Biliran. Dito ang Naval. So dito sa parte na to kung saan tayo ngayon, ito yung kanilang port na kung saan mas pinalawak at mas pinalaki pa. So mula sa maliit na espasyo dito sa parting ito ng Naval, so dito magsisimula ang ating biyahe at pupuntahan natin ang iba't ibang waterfalls na matatagpuan dito sa Biliran Island. Kahit hindi na ako bago dito sa Biliran ay hindi ko alam kung saan yung daan papunta dun sa iba't ibang waterfalls. So dahil bago ko pa lang at unang beses ko pa lang ito mapupuntahan yung mga waterfalls na yun, ay ang gagawin ko, magtatanong-tanong lang ako sa mga lokal dito kung saan nga ba yung daan papunta doon, at sisikapin natin na mapuntahan ko lahat ngayong araw yung ilang waterfalls na pwede nating mapasyalan dito sa Biliran. Mula rito sa Naval ay babiyahe lamang ng around 15 to 20 minutes upang marating ang Ulan-Ulan Falls sa Barangay Sampaw, bayan ng Almeria. So good day guys, nandito tayo ngayon sa bukana nitong Ulan-Ulan Falls. And then bago tayo bumaba, so magbabayad tayo doon ng entrance fee na 20 pesos na naman yung entrance fee. Tapos dito may pababa. So natanong natin yung nagbabantay doon na around 3 minutes lang naman daw yung pababa. At maganda kasi meron naman siyang hagdan. Opo. Maganda po ba sa baba? Maganda po ba? Maganda. Maganda. Vlogger. And so may mga nakakasalubong tayo dito guys na mga galing na doon sa baba. At check natin kung maganda ba yung makikita natin doon. Ayan, so dito pa lang sa bukana maririnig na natin yung ingay o yung sound na mula sa falls. Maganda po ba? Yes, yes. Hello. Sa ano lang kami, dun sa, hindi pa kami pwedeng maligo kasi magdagas. Marami pa po kayong iikutan. Okay po. So dito pa lang guys, sa ilang hakbang pa lang mula dun sa taas ay makikita na natin yung mismong falls at maririnig na natin yung mismong ingay. Sobrang ganda pakinggan ng ingay ng falls. Yan, so dito
yung hagdan na ginawa rito ay hindi naman siya masyadong madulas, pero doble ingat lang din kasi masyadong makipot lalo na pag mayroong mga kasalubong. Kasama sa vlog. Yan, so may part lang dito na pababa, mas may papunta sa falls na medyo madulas lang siya. Kaya pag di masyado makapit yung sapatos mo rito ay baka madulas ka talaga. Anyway, meron naman railings dito na pwede nating hawakan just in case. Ayun, at kitang kita na natin yung falls. Grabe, sobrang taas pala nito. So yun guys, andito tayo ngayon sa Ulan-Ulan Falls at grabe, napakaganda ng falls ito. Sobrang taas niya. Itong Ulan-Ulan Falls ay matatagpuan natin dito sa Barangay Sampaw, sa bayan ng Almeria, dito sa probinsya ng Biliran. Mayroon pa sanang isang talon na malapit sa Ulan-Ulan Falls, ang Recoletos Falls. Ngunit ayon sa nagbabantay ay sira ang tulay papunta doon kahit hindi pa pwedeng puntahan ng mga turista. Sa bayan pa rin ng Almeria, puntahan naman natin itong Pondol Falls na nasa Barangay Iusan. At habang tayo ay papunta sa Pondol Falls ay makikita natin ang napakagandang rice terraces dito sa bayan ng Almeria. Yun guys, at nandito tayo ngayon. Papunta tayo ngayon dito sa may Pondol Falls, dito sa may Iusan, Almeria. Bayan ng Almeria, probinsya pa rin ng Biliran. So itong Pondol Falls ay sobrang lapit lang nito doon sa may Ulan-Ulan Falls. Halos mga 5 minutes lang na biyahe ng motor ay makakarating na kayo dito. So napagtanungan natin doon sa nagbabantay na around ilang minutes lang na lakad ay papupuntahan na natin yung mismong falls. May malaking bato. Ayun pala siya. Ayun na guys. Grabe, sobrang mabato. So daming mga bato na kailangan natin takaran. Grabe, isang matinding ano na naman to, hike. So yun yung mga malalaking bato na kailangan natin daanan. Tatatawi tayo dito sa may tubig. Sapatos tayo kaya hindi tayo pwedeng mabasa. Yeah. Hope ya. Yun, another falls na naman guys. Another falls na naman yung ating napuntahan dito sa may probinsya ng Biliran.
Mula Almeria, ibabiyahe naman tayo ng around 40 to 45 minutes upang puntahan ang Tinagu Falls sa bayan ng Kaibiran. Habang nasa biyahe ay mabubusog ang ating mga mata sa magagandang tanawin na makikita. Madaraanan din natin itong tinatawag na Little Baguio na Biliran dahil sa malamig na klima na nararanasan dito. Yan guys, at dumadaan naman tayo dito sa tinatawag nilang Little Baguio ng Biliran dahil sa lugar na to ay napakalamig ng klima at mararamdaman mo talaga na iba kumpara dun sa mga lugar dito sa Biliran. Ayun, pag dumaan ka dito, napaka-presko ng hangin. Entrance ng Tinagu Falls. Ayun, ito nga. Tinagu Falls. Yun guys, so dito tayo sa entrance ng Tinagu Falls. Yun guys, at nandito tayo ngayon sa Tinagu Falls. Ito na yung entrance na kung saan papaba tayo at pupunta tayo dun sa mismong falls. So napagtanungan natin na malapit lang naman daw, ilang minutes lang andun na sa baba. Mula doon sa pinanggalingan natin sa bayan ng Almeria, siguro bumiyahe lang tayo ng around lagpas mga 30 minutes, wala namang isang oras. At nakarating tayo dito sa bayan ng Kaibiran at nandito tayo sa Tinagu Falls. So magbabayad lamang kayo ng 10 pesos para sa parking fee para sa motor. Di ko alam kung sa magkano sa 4 wheels. At ito, yan, dito pa lang ay naririnig na natin yung mismong agos ng falls. Yan, so meron pala tayong babayaran guys na 20 pesos bukod dun sa parking fee na 10 pesos. So dito tayo ngayon sa Tinagu Falls. As of now, ito yung pangatlong napuntahan ko na falls ito sa Biliran. So first time ko makapunta rito. At kanina dun sa pagbaba natin sa motor ay maraming mga bumisita rito o mga turista na galing pa sa ibang bayan sa Leyte. Tulad halimbawa kanina nakausap natin, galing pa daw sila ng Palumpon. So far ito yung pangatlong falls na mapupuntahan natin dito sa Biliran. Takot tayo dito sa may kawayan na tulay. At ayun nga ang Tinagu Falls, hindi siya tinago. Oh, grabe. At andito na tayo guys sa Tinagu Falls, grabe. Ang ganda. Ang lakas ng agos. So far ito yung falls na may pinakamalakas na agos na nakita ko. Ayun. Tinagu Falls. Yan guys, at nakapasyal na tayo dito sa may Tinagu Falls, dito sa may Kaibiran. At ang next natin pupuntahan naman ay Tumalistis Falls, sa bayan din ng Kaibiran yun. Siguro mga around 20 minutes mula rito sa Tinagu Falls ay mararating natin yun. Hopefully
ay makapunta pa tayo sa ibang falls tulad ng bayan sa Kabukgayan para malibot natin talaga, masulit natin yung araw natin ngayon dito sa Biliran. Let's go! Mula sa Tinagu Falls ay puntahan naman natin itong Tomalisis Falls sa bayan pa rin ng Kaibiran. Yan guys, at inabot na tayo ng 4:20 PM at andito tayo ngayon sa papunta tayong Tomalistis. Magkano po? 20. So may entrance fee guys na 20 pesos. Thank you po. So meron tayong pathway na dadaanan dito, nagawa sa kawayan. So ito Tomalistis Falls. So ito yung pang-apat na mapupuntahan nating falls dito sa probinsya ng Biliran. Inabot na tayo ng magko 4:30 PM na. So mamaya-maya ay abutan na tayo ng dilim. Kaya baka hindi na natin mapuntahan yung ibang mga falls, lalo na sa bayan ng Kabukgayan. Meron pa sana akong dalawang nakitang falls doon. Pero tatry natin mamaya kung maaga-aga pa tayong makakaalis dito. So ito yung dadaanan natin guys, papunta dun sa mismong falls. Itong Tomalisis Falls, sinasabi nila sweetest water daw. Daw. Kasi medyo may katagisan daw yung tubig na nanggagaling dito sa may Tomalistis Falls. So habang naglalakad tayo dito, makikita natin yung karagatan. Tapos yung isla na nakikita doon ay ang isla ng Samar na yun. And mga ilang meters lang naman itong lakaran dito sa pathway nilang nagawa sa kawayan. So sa lahat ng napuntahan nating falls, mula dun sa Almeria hanggang dito sa Kaibiran, yung entrance fee ay consistent na 20 pesos lang. Pero doon sa may Tinagu Falls, nagdagdag lang tayo ng 10 pesos kasi may bayad yung parking sa motor. 10 pesos yung parking sa motor. Yung uy, makita nyo guys, narinig nyo ba? May nakakilala sa atin dito. Inyongan daw. Nakakatuwa pag mga pinupunta nating lugar dito sa Biliran ay meron nakakakilala sa atin. Kumbaga may mga napupuntahan or meron din pala nakakanood ng video ko na hindi ko kilala o hindi ko naman close o hindi ko naman friends, diba? So may mga floating cages. Oh, so ito na pala guys yung Tomalistis Falls. Yun. Ito. Ayan. Yun. Ang Tomalistis Falls. So pwede tayong pumunta dito. So dito na tayo sa Tomalistis Falls. So ito siya guys, andito siya sa may tapat ng dagat. Kaya so nasa likod natin ay dagat yan. And then ito yung mismong falls. Yun. Sobrang lakas yun ng agos. Hindi siya yung falls na nakikita natin na talagang as in sobrang lakas na daloy. Ito para siyang kalat na uri ng falls. Yun. So ito siya, and then sa falls na yan, sa tapat niyan ay meron tayo dito makikita na karagatan. Ang Tomalistis Falls ay nasa tabi lamang ng dagat, kaya't bukod sa mismong falls, dinarayo rin dito ang napakalinaw na tubig dagat. Shoutout na rin sa ilang followers at subscribers natin tulad na Leonard Nadonza Palse, Aga Cesar, Gina Datiles Untalasco at si IMH8022.